Pakikibaka laban sa 10,000 ibang lahi kabanata 30 hanggang 31 nagpapatuloy. Pati yung matandang senior citizen ay lumakas na parang kalabaw. Ang mga netizen sa Manila City ay hindi makapaniwala na lumakas sila, pwede na daw sila sumama sa digmaan. Trending din sa balita ang kagubatan sa Hilagang Kanluran, nagbagong mga puno, naging masamang elemento, pinapayuan mga civilian wag pupunta sa lugar na yon. Samantala ang ating bida nasa taas ng bangin, kausap si Chu Chan, kailangan daw nilang makapaghanda bago matalo ang ikapitong depensa ng bansa. Sinabi niya kay Chu Chan na pupunta sila sa Primeval Woods para makita anong nangyayari. Sa Primeval Woods ang mga puno ay nagkaroon ng sariling kamalayan, kumikilos sila papuntang syudad. Si Lily, isang wood elementalist, kailangan daw nila itong pigilan. Napa-atres sila dahil inatake sila ng mga ugat ng puno. Gumanti naman sila gamit ang kanilang mga nen abilities. Napanganga sila dahil hindi tinablan ang mga puno. Napapalibutan na sila ng mga punong mulawin, wala na silang kawala. Naghanda na sila sa kahihinat na nila. Atakihin na sila ng mga punong mulawin. Natatakot sila dahil level 7 at 8 ang lakas ng mga puno. Tatama na ito sa kanila, ito na daw ang katapusan ng mundo nila. Nagulat sila dahil hindi itinuloy ng punong mulawin ang pag-atake. At iniwan nilang sila na parang tanga ng mga punong mulawin. Sa di kalayuan natanaw nila ang isang malakas na enerhiya, inutusan ang mga punong mulawin na wag manakit ng sibilyan at dumpensa sa Primeval Woods. Napaamo na pala ni Nanding ang mga nagbagong punong mulawin, 80 milyon, dami, nasa level 8 beast timing na siya at nasa 100 milyon na ang alaga nito. Nagkaroon ng bagong kakayahan si Nanding, tinatawag na King Inang Aura. Dahil umaabot ng 100 milyon ang alaga nito, pwedeng tawagin ni Nanding ang tatay ng mga alaga niyang hayop. Malapit na daw ma-max level ang beast timing ng ating bida. Dahil sa sobrang sub-sub sa trabaho ni Nanding, sumakit ang ulo nito. At bigla siyang tumamba at agad naman siyang nilapitan ni Chu Chan at kinumusta. Nagsabi si Nanding na bumalik na sila sa trial grounds. Nag-teleport na sila pabalik sa trial grounds. Tinanong ng ating bida anong nangyari, pinaliwanag ni Chu Chan na himatay daw ito sa daan dahil sa sobrang stress sa trabaho. Isang araw daw itong nakatulog, wag daw itong masyadong nagpapagod, bigyan niya daw ng oras ang katawan niya makapagpahinga. Hindi daw ito isang robot na hindi napapagod. Pinapasan daw lagi ni Nanding ang lahat ng problema sa mundo, dapat relax lang siya. Hinawakan siya sa ulo, wag na daw itong mag-alala dahil magkasama sila at nasa likod nila ang mga mahal nila sa buhay. Malaki daw ang naitulong sa kanya ni Chu Chan, kung wala ito ay hindi niya kakayanin mag-isa ang trabaho. Wag na daw itong magpaliwanag dahil alam niya na utusan naman siya na mag-teleport sa ikalimang depensa ng bansa. Gabi sa ikalimang depensa ng bansa, naglagay ng 10 milyon na level 2 Blazing Flame at Sword Key na malupitong pormahan, may lawak na 200 kilometro. Naglabas ng maraming bato si Nanding. Gagamitin niya daw ito para mapatibay ang depensa. Nagsimula na siyang maglagay ng malupitong pormahan sa paligid, 20 milyon na level 3 na Frostbite at Earth Spike, may lawak na 300 kilometro. Nagdadag pa ng 30 milyon na malupitong pormahan ang ating bida, Thunderbolt Barrage, may lawak na 300 kilometro. Naging level 7 na ang malupitong pormahan ni Nanding, may mga bagong pormahan na idagdag sa kakayahan niya, 80 pesong bato bawat gamit nito. Natutuwa si Nanding dahil tapos na ang paglalagay ng malupitong pormahan sa ikalimang depensa ng bansa at kulang na lang ay ang 3 substandard na proyektong Ghost Project na patapos na. May mainit na balita sa social media, ang proyekto ng ating bida na substandard Ghost Project Grand Canal nagdudugtong sa 10 bayan ay tapos na. Sari-saring reaksyon ang mga netizen, sayang daw ang budget na ginamit sa Grand Canal, kung ipinamahagi na lang daw na ayuda 5K sa mga netizen mas ayos pa. 3 naman sa mga batang bayani na galing sa gitnang lupain ng Pilipinas ang nagalit sa paglustay daw ng budget ng kaban ng bayan. Napagpasyahan nilang bisitahin ang nasabing proyekto para masubukan kung may mga bakal na nilagay si contractor. Nagsimula na silang pumunta habang nakalib para makita daw ng buong bansa dahil mga vlogger ang mga batang bayani na ito. Tuwang-tuwa naman mga netizen dahil may mag-inspection na daw sa nasabing project at malalakas ito dahil Sovereign King level, magdasal na daw si contractor dahil parating na sila. Samantala nasa Grand Canal ang ating bida, oras na daw para magamit ang proyektong ito. Gagamitin niya ito ng level 5 na ice tubig, ipinagbabawal na teknik.
Biglang lumakas ang talsik ng mga tubig dahil sa oras yun. At lumabas na ang isang dambuhalang dragon na gawa sa tubig. Gustong subukan ng ating bida gaano kalakas ang tubig na dragon. Ginamit ni Nanding ang Azura mode at umatake naman ang tubig na dragon. Pinigilan ito ng ating bida gamit ang buong lakas nito. Pagkatapos ay pinatigil niya ito dahil hindi niya nakaya. Bumalik naman sa pagiging ice tubig ang dragon. Nagkasugat ang kamay ni Nanding kapag daw pinarami niya sila ay magiging napakalakas ito. At pinalakas na ng ating bida ang tubig na dragon naka times 5,000 overdrive ito. Nag-chat naman si System sa kanya na level 6 na ang ipinagbabawal na teknik, ang isang ipinagbabawal na teknik ay nagkakahalaga ng 60,000 pesos na bato. Ngayon ay level 6 na daw ang ipinagbabawal na teknik, malapit na maging max level ang lahat ng talento ng ating bida. At dumating naman ang tatlong batang bayani na vlogger sa Grand Canal, nakalib sila at nasa 10k ang viewers nila. Si Brother Kian, Brother Son at Brother Zhao ang maunang magpasikat sa social media. Nagpakita ng kapangyarihan si Brother Son, isang tila piyang apoy. Sumunod yung dalawang kasama niya, nagpakawala ng attacking breaking slash at earth-splitting mountain. Tuwang-tuwa ang mga netizens sa napanood nila. Masisira daw ng tatlong batang bayani na vlogger ang Grand Canal. Samantala ang ating bida ay kasalukuyan nasa Madaw Mountain, pinagchismisan nila na lalong lumalakas ang spiritual na enerhiya. Ang mga karaniwang tao daw ay lumakas dahil dito. Napansin ni Chu Chan ang apat na lumilipad, parang shooting star daw ito. Hindi daw maganda ito, sabi ni Nanding, dahil mga alien na A-rank assassin ang nakita nila. Nararamdaman ni Nanding na may umatake sa Grand Canal, sigurado daw nalaman ng mga alien ang plano niya kaya sisirain nila ito. Dahil gusto daw nila itong subukan, ipapatikim sa kanila ng ating bida gaano kalakas ang ipinagbabawal na teknik sa Grand Canal. Samantala sa Grand Canal, ang tatlong vlogger na batang bayani, madali lang daw sa kanila sirain ang flood control na ito. Nagulat sila dahil parang nagbabago yung tubig. Nagkaroon ng malakas na alon, parang tsunami. At lumabas na ang maraming tubig na dragon. Tatakbo na sila dahil napansin nila na isa itong ipinagbabawal na teknik. Sa kasamaang palad, nilamon sila ng dragon, wala daw nagawa ang Sovereign King level. Kakaiba daw ang project na ginawa ng ating bida, matibay pa sa pagmamahal ni Eva at Adan, sabay naputol ang live stream. At tumilapon ang tatlong vlogger na batang bayani sa sahig. Aatake ulit ang mga tubig na dragon. Takot na takot sila, nagtatawag na ng tulong. Saktong dating naman ng ating bida, akala niya daw ay mga alien ang nanggugulo sa Grand Canal. At pinahinto niya ang Ice Dragon. Tinanong sila ng ating bida bakit daw sila nanggulo sa teritoryo niya. Nagpakilala naman ang tatlong vlogger na batang bayani. Tinawag sila ni Nanding na mga kupal. Inamin nila na mali sila, hindi daw nila akalain na matibay ang proyekto sa Grand Canal. Napansin ng ating bida nasa Sovereign King ang tatlong vlogger na batang bayani, kakalabas lang nila sa pag-iisa, sila daw ang pakay ng assassin, dalhin daw nila si Nanding sa pamilya nila. Napaisip ang tatlo bakit gusto nitong dumalaw sa kani-kanilang pamilya. Gusto daw nilang maubos ang kanilang angkan, ay wag nilang gawin, bahala sila sa buhay nila. At dito nagtatapos ang Kabanata 30 hanggang 31. Maraming salamat po sa panonood nyo, mag-subscribe para laging updated sa buhay ni Nanding.